Bago sumapit ang panahon ng mga smartphone, high-speed internet at mga selyadong video sa madidilim na sulok ng web, may isang yugto sa kasaysayan ng kabataang Pilipino na mas payak ngunit puno ng kaba. Noong dekada 80 at 90, ang gabi ng isang nagbibinatay hindi nasusukat sa dami ng notifications, kundi sa ingay ng kuliglig at sa palihim na pagbuklat ng mga pahinang magaspang, amoy tinta at may sadyang sensasyonal na nilalaman. Ito ang mga tabloid at magazine na pabirong tinawag ng lipunan na pampatangkad. Isang bukas na lihim sa pagitan ng mga magkakaibigan, mga tsuper ng jeep at mga barbero. Ang paghawak sa mga babasahing ito ay tila isang ritual ng pagbibinata na may kakibat na takot na mahuli ng magulang o mapalo ng guro. Ang tiktik ang itinuturing na pinaka-pioneer o nagtakda ng pamantayan para sa mga ganitong uri ng tabloid sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay hangos sa salitang maniktik o mag-imbestiga ng patago. Sumikat ito dahil sa natatanging formula nito. Pinagsasama nito ang hilaw at brutal na mga ulat krimen sa unang pahina at ang napakarahas ngunit detalyadong erotikong kwento sa gitna at likurang bahagi. Bukod dito, sumikat din ang kanilang serye ng mga liham mula sa mambabasa at ang tanyag na kolum ng pagpapayo ni Kuya Bogart na sumasagot sa mga maseselang tanong ukol sa pakikipagtalik at kalusugan sa paraang direkta at may kaunting komedya. Dahil ito ang pinakasikat, napakadali nitong mahanap sa mga regular na newsstand sa tabi ng mga terminal ng bus, jeep at mga palengke. Gayunpaman, ang mga batang lalaki at kalalakihan noon ay madalas itong mabasa ng libre o mahiram sa mga lokal na barberya, mga talyer ng sasakyan o palihim na hinuhugot sa ilalim ng kutsyon ng kanilang mga kuya o tatay. Noong huling bahagi ng dekada 90, naharap ang tiktik sa matinding panggigipit mula sa mga konserbatibo at relihiyosong grupo, gayon din sa mga lokal na ordinansa laban sa malalaswang babasahin. Bukod dito, ang pag-usbong ng teknolohiya tulad ng mga piratadong VCD at ang maagang yugto ng internet ang tuluyang pumatay sa merkado ng print erotica. Ang tiktik ay tuluyang nagbago ng anyo. Kung ang tiktik ay gumagamit pa ng anggulo ng krimen at investigasyon para maging lehitimo, ang toro naman ay sumikat dahil sa pagiging tahasang erotiko at walang preno. Ang pangalang toro ay hango sa kulturang Pinoy na nangangahulugang lalaking agresibo o aktibo pagdating sa romansa. Sumikat ito dahil ang bawat pahina nito ay nakalaan lamang sa pagnanasa, mga ulat ukol sa mga iskandalo ng mga sumisikat na stars, mga eksklusibong larawan ng mga sexing modelo ng dekada 80 at 90, at mga kwentong romansa na mas agresibo ang pagkakasulat kumpara sa tiktik. Dahil mas masasela ng pabalat at pamagat nito, hindi ito basta-basta inilalahad ng hayagan sa lahat ng tindahan. Kadalasan, binibili ito ng pabulong o nakatago pa sa mga plastik mula sa mga suking tindero ng dyaryo sa mga matataong lugar tulad ng Quiapo, Avenida at Cubao. Palihim itong binabasa ng mga kabataan sa loob ng banyo o kapag walang tao sa bahay. At madalas ding makitang nakatago sa mga barracks o quarters ng mga construction worker at mga driver. Dahil sa pagiging masyadong tahasan, ang toro ang naging pangunahing target ng mga raid ng pulisya at mga lokal na pamahalaan noong kasagsagan ng anti-smut campaigns. Ang mga palimbagan nito ay madalas masamsama ng mga kopya at ang mga manunulat nito ay naharap sa mga banta ng demanda. Nang pumasok ang taong 2000, tuloy na itong nalugi at naglaho dahil hindi nito kaya makipagsabayan sa bilis ng dagsa ng mga libreng adult content na nagsimulang lumaganap sa internet at mga computer shop. Gaya ng pangalan nito na sagad, ang layunin ng tabloid na ito ay dalhin ang mambabasa sa pinakamataas o sagad na antas ng imahinasyon. Sumikat ito dahil sa kanilang mga selyadong serye, mga kwentong nakatago sa gitnang pahina na may pandikit o glue o kailangang gupitin pa ang gilid ng papel upang mabasa ang karugtong. Ang ganitong gimmick ay lalong nagpaigting sa kuryosidad ng mga batang lalaki at kalalakihan noon. Bukod sa mga kwentong romansa, nagtatampok din ng mga kolum ukol sa mga sikat na stars at mga pasyalan sa gabi sa Maynila. Dahil selyado ang mga maselang bahagi nito, madalas itong ibenta ng nakabalot sa itim o malabong plastik sa mga newsstand. Karaniwan itong mabibili sa mga terminal ng biyaheng probinsya dahil ginagawa itong pampalipas oras ng mga tsuper at pasahero sa mahabang biyahe. Palihim din itong dinadala ng mga construction workers sa kanilang mga quarters o barracks. Nawala ang sagad dahil sa sunod-sunod na anti-smut campaigns o kampanya laban sa kalaswaan ng mga lokal na pamahalaan noong huling bahagi ng dekada 90. Dahil pisikal na ebidensya ang selyadong papel, madali itong kumpiskahin sa mga raid. Nang pumasok ang taong 2000, tuluyan na itong nalugi dahil ang mga mambabasa ay lumipat na sa pagbili ng mga piratadong VCD.
Noong dekada 70 hanggang 90, ang salitang bomba sa kulturang Pilipino ay nangangahulugan ng tahasang pagpapakita ng hubad na katawan. Sumikat ang tabloid na bomba dahil sa pinagsama nito ang eksklusibong showbiz chismis at mga kwentong skandalo. Kung may artistang nahuling may kasamang iba sa motel o may kontrobersyal na larawang kumalat, ang bomba ang unang naglalathala nito na may kasamang nakakaintrigang mga detalye at mapangahas na anggulo. Ito ang uri ng tabloid na pasa-pasa. Bihira ang bumibili nito para itago lang sa bahay. Kadalasan, isang tao lang ang bibili sa bangketa, ngunit iikot ito sa buong barkada, sa mga tambay sa kanto o sa mga nagiinuman. Mababasa rin ito sa mga bulgar na barberya kung saan nakapatong lang ito sa ibabaw ng mga lumang issue ng magazine. Nahaharap sa maraming kaso ng libelo at demanda mula sa mga artista at pribadong individual ang bomba dahil sa kanilang mga mapanirang headline. Ang paghihigpit ng MTRCB sa mga pelikula ay naging bitsa na rin upang humina ang industriya ng bomba stars, na siya namang pangunahing ibinebenta ng tabloid na ito. Nang mawala ng material at mambabasa, tuluyan itong nagsara. Ang salitang busero sa Tagalog ay nangangahulugang naninilip. Sumikat ang tabloid na ito dahil ang buong tema nito ay nakasentro sa konsepto ng bawal, pagmamasid at voyeurism. Ang mga kwento nito ay sinusulat na first-person perspective na tila ba ang mismong nagsasalaysay may lihim na sinisilip o ginagawa. Ito'y naging patok na patok sa mga nagbibanatang lalaki at dahil tinutumbok nito ang kanilang mga natural na kuryosidad sa panahong napakahigpit pa ng lipunan pagdating sa sex education. Dahil sa masaselang pamagat, ito ang pinakatago sa lahat. Madalas itong matagpuan sa ilalim ng upuan ng jeep, sa mga talyer ng sapatos o sasakyan at sa mga tagong lusulok ng mga boarding house ng mga estudyante o manggagawa sa Maynila. Binibili ito ng mabilisan sa mga newsboy na naglalako sa gitna ng trapiko. Bukod sa moral at panggigipit ng lipunan, ang mismong salitang bosero at ang ideya nito ay naging negatibo at hindi katanggap-tanggap sa paglipas ng panahon. Higit sa lahat, ang pagdating ng internet ang pumalit sa papel ng bosero. Mas pinili ng mga lalaki ang maging digital bosero sa harap ng monitor kaysa magbasa ng magaspang na papel sa dilim. Hindi mo kailangang bumili ng mga adult magazine upang makaranas ng sensasyon. Ang column na Serek Xaviera sa tabloid na Abante at ang column ni Kuya Bogart sa Tiktik ay naging pambansang institusyon. Sumikat sila dahil sa konsepto ng letter sharing. Ang mga mamabasa mismo ang nagpapadala ng kanilang mga lihim at mapanghas na karanasan. Ang misteryo sa likod ng pagkakakilanlan ni Serex ay lalong nagpadagdag sa kasikatan nito. Ito ang naging takbuhan ng mga kabataang naghahanap ng kasagutan ukol sa sexualidad sa panahong bawal pa itong pag-usapan ng bukas. Mababasa ito sa likod o gitnang bahagi ng araw-araw na issue ng Abante at Tiktik. Dahil ang Abante ay isang sikat na pang-araw-araw na tabloid na may kasamang balita sa sports at showbiz, mas madali itong may pasok sa loob ng bahay nang hindi pinaghihinalaan ng mga magulang. Bagamat matagal na lumaban ang column na Serex at nagkaroon pa nga ng bersyon sa internet noong unang bahagi ng dekada 2000, unti-unti rin itong naging irrelevant. Ang pag-usbong ng mga online forums, mga vlog at sa huli mga social media ay nagbigay ng mas malawak at libreng espasyo para sa mga gantong uri ng talakayan at kwento. Ang sensasyon noong dekada 80 at 90 ay hindi lamang tungkol sa erotika. Kasama rin dito ang madidilim na krimen na may halong sexual na anggulo. Ang Remate Tonight at Investigador ay mga gabing edisyon. Sumikat sila dahil sa kanilang no holds barred na pagpapakita ng mga larawan ng krimen at mga kwento ng tagagabi sa Maynila, mga nahuling bawal na relasyon, mga raid sa mga bahay aliwan at mga krimeng naganap dahil sa selos. Inilalako ito ng mga newsboys sa gabi, partikular na sa mga driver ng jeep, taxi at mga manggagawang panggabi na naghahanap ng babasahin habang bumabiyahe o nagpapalipas ng oras sa mga kanto. Nawala ang ganitong uri ng pamamahayag dahil sa pagbabago ng mga batas sa etika ng pamamahayag at mas mahigpit na pagpapatupad ng karapatang pantao ukol sa paggalang sa mga pribadong individual. Ang pagpasok ng mga 24-hour news channels sa TV at sa huli ang mga balita sa social media ang tuluyang pumatay sa pangailangan para sa mga evening tabloids. Ang Showbiz Scandals at Kislap Magazine. Ang mga magazine na ito ay nakatuon sa mga lihim ng artista noong dekada 90. Sumikat ang mga ito dahil sa paglalathala ng mga paparazzi photos at mga kontrobersyal na anggulo ng buhay ng mga kilalang personalidad, partikular na ang mga chismis sa likod ng kamera ng mga sumisikat stars. Sa paglipas ng panahon, ang mga lumang tabloid na ito ay unti-unting naglaho sa mga bangketa, kasabay na pagtanda ng mga batang lalaki na minsan ay naging puyat dahil sa kanila. Ang pampatangkad na tradisyon ay naiwan sa mga memorya ng kahapon. Ngayon, sa isang pindot lang sa screen ng cellphone, ang anumang impormasyon o imahe madaling makuha.
ngunit nawala ang isang mahalagang bagay, ang pananabik. Nawala ang pananabik sa pag-iipon ng barya, ang kabahabang itinatago ang dyaryo sa ilalim ng unan, at ang pakikipagpalitan ng kwento sa mga kalaro sa silong ng puno. Ang sensational na babasahin ng dekada 80 at 90 ay maaaring ituring na mababang uri ng panitikan ng ilan. Ngunit para sa isang henerasyon, ang mga ito ay nagsilbing makulay, madilim at hindi malilimutang bahagi ng kanilang paglaki at pagbibinata.